OMG! Fake news pala si Cynthia Villar. Ang yabang magsalita, hindi naman pala sa kanya ang lupa. Isa ito sa mga komento hinggil sa viral video ni Senator Cynthia Villar. Nilinaw ni Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos na walang politiko sa lungsod ang nagmamay-ari ng 5 ektaryang lote sa sitio Pugad Lawin, Barangay Almanza 2 na tahanan ng 4,800 residente. Ito ay sumasalungat sa sinabi ni Senator Cynthia Villar na nagsabing ang pamilya Aguilar ang nagmamay-ari ng lupa. Sa kanyang talumpati noong Miyerkules, December 18, sinabi ni Villar na 4 na lamang sa kanyang mga kapatid ang natitira at hinahati-hati na nila ang lote matapos pumanaw ang 2 nilang kapatid. Binanggit din ni Villar na ang lupa ay ipapamahagi sa mga residente kung suportahan nila ang mga kandidato ng kanyang pamilya sa May 2025 elections. Namatay na po yung 2 kong kapatid, yung panganay, si Baby Aguilar, at saka si dating Mayor Nene Aguilar. Kaya 4 na lang po kami magkakapatid. Kaya kaming 4 na lang po magdi-decide kung ibibigay sa inyo ang lupang ito. Sana tanawin nyo sa amin ito, kung ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. At sana ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin ang pagbibigay sa inyo ng lupa. Tandaan nyo. Kung makita namin na hindi nyo pala kami mahal, dapat ba namin mahalin din kayo? Kaya paputihin nyo. Hindi po si April Aguilar na mag-decide nito. Kaming 4 na magkakapatid mag-decide. Nakikita ko naman yung pagmamahal na yan sa eleksyon ng 2025. So, hindi naman makukuha sa pangako yan. Kailangan ipakita yan sa 2025. Ayon sa tala ng Las Piñas City Hall, ang lote ay hindi kailanman nasa ilalim ng pagmamay-ari ng pamilya Aguilar o Villar tulad ng iginigiit ng senadora. Nagsimulang sakupin ng mga informal settlers ang lugar pagkatapos ng 1986 EDSA Revolution. Idinagdag ni Santos na mayroong 900 kabahayan sa lugar na nahahati sa 5 zona. Mantakin mo, mamimigay ka ng hindi naman sa iyo para lang manalo sa isang eleksyon. Dito pinapakita ng senadora na sakim sila. Sinabi naman nito ni Santos. Anong klaseng nilalang si Cynthia Villar? Wala akong ibang nakitang species ng tao na kasing garapal, kasing walang hiya, kasing walang scruples pagdating sa kanyang kagahaman, pagdating sa pwesto. Doon sa kanyang talumpati sa Sitio Pugadlawin, Las Piñas, tahasan at dire-diretso na ginagawa niyang malinaw sa mga taga-Sitio Pugadlawin na kung hindi nila bobotohin ang mga pinapatakbo ng pamilya Villar, at alam na natin yon kung sino yon, si Camille na kanyang anak, ay hindi magkakaroon ng lupain kung saan kinatitirikan ng bahay ng mga informal settlers na para sa kanya at nilalahad niya, ito ay parang isang biyaya na pwede nilang ibigay. Hoy, Cynthia Villar, resolbahin niyo muna ang mga issues na sinasampal sa inyo ng lahat, na kayo ay pamilya ng mga land grabber. Mamimigay kayo ng lupa? Mga agaw nga kayo ng lupa? Baka nakakalimutan mo na kami ang nag-oorganisa sa Sitio Malipay. Ang Sitio Malipay ay isang komunidad
na nakatayo sa tinatawag nating Imus Friar Estate. Ang Imus Friar Estate ay lupain pa nung panahon ng Kastila sa kamay ng mga praile na talagang nakatakdang ipamahagi doon sa mga naninirahan doon, ngunit hindi na pamahagi, and by some magic, ito'y napunta sa inyong mga kamay. At isang buong komunidad doon ay tinatakot ninyo, binawasak nyo ang mga tahanan, at unti-unting nawawala ang isang buong komunidad sa Sitio Malipay dahil kinamkam nyo na ang lupa. Tapos kayo mamimigay ng lupa? Sinong niloloko ninyo? Sinong niloloko ninyo? At yung mga ganyang mga estilo, talagang estilo ng mga political dynasty. Sinabi pa niya sa video doon na ang pagmamahal daw noong mga taga Sitio Pugadlawin ay makikita sa eleksyon, at kapag hindi nakita sa eleksyon sa suporta nila sa mga bilyar, ay baka magdalawang isip daw sila doon sa pagpamamahagi ng lupa. Tingnan nyo tong mga trapo. Tingnan nyo. Nagsasalita ng pagmamahal. Mahal na mahal ba talaga kayo ng taong bayan? Suklam na suklam ang taong bayan sa inyo. At talagang lumalabas at nai-expose kayo na ang suporta ng mga political dynasties na tulad ng Bilyar political dynasty, ang suporta ng mga traditional politicians na ito, ay hindi nanggagaling sa kagustuhan ng mga butante. Hindi kayo mahal na mahal ng taong bayan. Hindi kayo mahal na mahal ng mga butante. Kaya kayo nasa pwesto dahil hawak nyo sila sa leeg. Dahil ini-intimidate nyo sila na kapag hindi sila bumoto sa inyo, mapapalaya sila sa lupa na kinatitirigan nila. Dahil kayo ay by some magic, by some magic, meron kayong papel na titulo na hindi natin maintindihan kung saan ang galing. Dahil hindi yayaman ng ganyang kalaking bilyong-bilyon, number 1 sa pagiging-bilyonaryo sa buong Pilipinas, ang iyong pamilya, nang hindi karay-karay neto ang mga aligasyon ng land grabbing na hanggang ngayon ay hindi nyo pa nasasagot. Yung mga sobrang kakapalan ng mukha nyo, mga political dynasties kayo. Talagang wala na kayong hiya. Hayagan nyo ng sinasabi dahil hindi kayo natatakot sa accountability. Wala kayong konsepto ng accountability. Wala kayong pagtingin na kayo'y sisingilin. Kaya lumalabas na mismo sa inyong mga bibig kung ano ang inyong karakter, na ang suporta sa inyo sa eleksyon ay inyong pinipili. Inyong pinipili sa mga desperadong masa. Kung dito sa iyong talumpati, pinapalabas ni Cynthia Villar sa kanyang talumpati na mapapalayas, walang ibang mensahe yun. Pag hindi nyo kami sinuportahan sa eleksyon, ang ibig niyang sabihin doon, palalayasin namin kayo sa Sitio Pugadlawin. Klaro ang mensahe. Walang iya, pero klaro. At dyan nanggagaling ang suporta ng mga dynasty. At hindi lang yan ang Villar dynasty. Alam natin, lahat ng mga dinastiya ay merong mga pagtutok sa ulo na baril na nakatutok sa ulo sa masang Pilipino. Kung hindi man mapapalaya sa lupa, kung hindi bumoto sa dynasty, walang ayuda kung hindi bumoto sa dynasty. Walang public services kapag hindi bumoto sa dynasty. Yan ang suporta ng mga dynasty. Galing sa pananakot, galing sa desperasyon, galing sa kahirapan ng mamamayang Pilipino, na siyang sinasamantala nila. All things being equal, wala silang ganong kapangyarihan na manakot, wala silang ganong kapangyarihan na hawakan ang leeg ng mga masa at mamamayang Pilipino. Lahat ng mga dynasty ito babagsak. Dahil hindi naman galing sa tunay na suporta ng masa at mamamayang Pilipino ang kanilang pagkamal sa pwesto. At ganyan din ang pamilyang Villar.
Kung wala kayong pananakot, hindi ninyo hawak sa leeg ang masang Pilipino, walang boboto sa inyo. Sino ba namang boboto dyan sa kay Cynthia Villar? Anong attribute niyan? Anong attribute na mamahalin ka ng botante? Pati nga na isama mo yung mga anak mo. Anong attribute ni Mark Villar? Palataporma noong 2022, tahimik lang. Hanggang ngayon, tahimik. Walang laman. At anong attribute niyang Cynthia Villar? Lahat ng mga dinastiya, walang pinapakitang espesyal na rason kung bakit mananatili sila sa pwesto. Maari sa mga dinastiyang yan, hindi sila kailangan maging matalino. Hindi sila kailangan maging kwalipikado. Hindi sila kailangan maging magaling. Pero pwede silang maging senador. Pwede silang maging mayor. Pwede silang maging congressman. Pwede silang maging presidente. Kahit wala silang pinapakita. Sa mga dinastiyang yan, dyan mo makikita ang pinakabobo sa lahat ng mga politicians. Pero makakakuha sila ng pwesto at mananatili sila sa pwesto. Dahil yan, sa hawak nila ang leeg ng mamamayan at masang Pilipino. May silbi rin ang kawalang iya ni Cynthia Villar. Dahil nilalantad niya at pinapakita niya na parang proud pa siya. Yung basihan ng kapangyarihan ng mga dinastiya. Hanggat merong dinastiya at hanggang hawak nila ang pwesto, ganyan at ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Ganyan at ganyan. Ang kapangyarihan, ang political power ay hahawakan ng mga taong nang-aapi, pamilyang nang-aapi sa masang Pilipino. Kaya paunlakan dapat yan si Cynthia Villar at hinihimo ko ang lahat ng ating mga kababayan. Paunlakan natin! Paunlakan natin sa kanyang challenge. Paunlakan natin sa kanyang challenge at ipapakita natin na hindi dapat natatakot ang taong bayan, ang masang Pilipino, hindi dapat magpapadaig sa pananakot ng mga political dynasties. Panahon na ang mga tulad ni Cynthia Villar, hindi lang siya, ang lahat ng mga walang kwentang mga politikot, krapot, mga dinastiya ay dapat nang itapon sa basurahan ng kasaysayan.